Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kaniyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papupuntahin po ba ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain?" Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami po ang uri at mukha ng pagkagutom at pagkauhaw. Mayroong literal na gutom at uhaw dahil kulang sa pagkain at tubig.
Mayroon namang ibang klase ng pagkagutom. Pagkagutom sa kalinga at atensyon. Pagkauhaw sa pangangalaga at pagmamahal. Nakalulungkot isipin na marami sa atin gumagamit pa ng limpak-limpak na salapi. Matugunan lamang ang pagkauhaw at pagkagutom na ito. Gagastos at gagastos dahil uhaw sa kagandahan, gutom sa karangalan, uhaw sa karangyaan, gutom sa papuri ng ibang tao, uhaw sa napakaraming makamundo at material na bagay. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na maraming kapatid natin, maging dito sa Pilipinas o maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, namamatay dahil sa kakulangan ng tamang pagkain at malinis na tubig. Samantalang napakaraming tao ang nagsasayang ng kanilang pagkain at inumin. Subalit alam po ninyo, ang masigit na nakalulungkot. Marami sa atin binabalewala at hindi binibigyang halaga ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Marami sa atin matigas ang puso, ayaw lumapit sa Diyos. Yung iba sa atin nagtatampo sa Panginoon. Maraming galit sa Diyos, lalong-lalo na kung hindi pinakikinggan ang panalangin, humaharap sa pagsubok o kaya nagkaroon ng sakit at karamdaman. Marami nagmamatigas sa presensya ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan sa ating ebanghelyo na si Jesus Nazareno, ang tunay na nagbibigay sa atin ng tinapay ng tunay na katawan niya upang magbigay ng buhay, upang makapawi sa ating pagkauhaw at pagkagutom sa mundong ito. Si Jesus Nazareno, mabuti at maamo, mababa ang kalooban, mapagpatawad. Kaya nga narinig natin sa unang bahagi pa lang ng Ebanghelyo kung paanong nahabag si Jesus Nazareno sa mga taong sumusunod sa Kanya. At dahil sa Kanyang habag, kahit siya'y pagod na, sila'y Kanyang pinagaling at sa ikalawang bahagi, pinakain pa ni Jesus Nazareno ang 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At pagkatapos nito, lumabis pa ang mga ito. Nag-take home pa ang mga tao ng tinapay at isda. Dito masasabi natin, tunay ngang si Jesus Nazareno ay sagana sa awa at habag. Si Jesus Nazareno ang bukal ng kagalingan. Si Jesus Nazareno ang sa atin ay nagbibigay ng pagpapala. Si Jesus Nazareno ang bumubusog sa ating pagkagutom. Si Jesus Nazareno ang pumapawi sa ating pagkauhaw. Kaya mga kapatid, maaari bang itaas ang kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak kay Jesus Nazareno na siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating biyaya at pagpapala.
Si Jesus Nazareno, na sa araw-araw tayo ay kanyang kinakaawaan at kinahahabagan. Kaya nga sa tuwing ipinagdiriwang natin ang sakramento ng Eukaristiya, inaalala natin ang mahabaging pag-aalay at pagbibigay ng buhay ni Kristo upang tayong lahat mabuhay at maligtas. Kaya rin naman, sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, binubusog tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang salita at katawan. Ito ang biyaya ng buhay na nais niyang laging ipinagkakaloob sa atin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang din ng buong simbahan ang alaala ni San Juan Maria Vianney, ang inspirasyon at huwaran ng mga pari. Si San Juan Vianney ay itinuturing noon na mahina sa pag-aaral noong siya ay nasa seminaryo. Sa tingin ng marami, parang katulad siya ng 5 tinapay at 2 isda. Maliit, kulang sa talino, at walang gaanong maiaambag. Ngunit inialay niya ang kaniyang buong buhay sa kamay ng Diyos. Ginawa siyang pambihira ng Panginoon. Ipinadala siya sa isang malayo at malamig na baryo sa France. Ngunit sa pamamagitan ng kaniyang labis na sakripisyo, panalangin at paggugugol ng mahigit 16 hanggang 18 oras, araw-araw ng pagpapakumpisal sa tao, pinalambot ni San Juan Maria Vianney ang matitigas na puso ng mga tao. Kaya nga, ang maliit na baryo ng Ars, France ay naging sentro ng pagbabalik loob sa buong Europa. Gaya ni Jesus sa Ebanghelyo, si San Juan Maria Vianney ay nagkaroon ng pusong puspos ng awa at habag. Ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pagkain at lakas ng kaniyang mga parakyano. Tayo rin, mga kapatid, sa misang ito, hinahamon upang ibigay ang ating mga sarili, upang tayo rin magkaroon ng habag at pagmamalasakit sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga dukha at kapuspalad. Sa pamamagitan nito, sa pagbibigay natin ng awa at habag, si Jesus Nazareno mismo ang makita sa ating mga mukha at sa ating mga buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.